Ako, masasabihin, mumurahin ko pa Congress eh. Buti pa nga, team si Doc Lorraine. Ako, mumurahin ko mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar eh. Ang Congress really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo eh. Kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend. You abuse your power. Simple. Because kung hindi kayong mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo. Hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo. Na contempt sila. Nadinig nyo lang yung nag-file ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, panay general. No, nandun pa. Nandun general problem. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the Constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung Constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Okay, atin napakinggan mga kaibigan. PMA Class 1983, turned vlogger. Siya po si Community Survivor. Isa ako sa mga subscriber niya. Ang link ng kanyang channel inilagay ko sa description box. Kung pwede, pakiclick naman para makasubscribe kayo. Salamat sir sa iyong suporta kay Ka Eric at Doc Badoy. So, maagang nag-retire si sir sa military service. Nasa Amerika na siya ngayon. So, yun po. Isa siya sa pumirma sa manifesto. Yung general problem, sabi niya siya yung general merchandise. Salamat at may kasamahan ko pala na retiree na nakakakita sa maling ginagawa ng administrasyong ito. So, medyo na-encourage ako dahil yung vlog niya na yan. Okay. I-share ko yung medyo mahaba yung kanyang vlog na ito. Kailang sinamarize ko na lang. Pakinggan nyo. Against siya sa Kongreso, yung liquidation by certification lang. Tapos, believe siya kina Ka Eric at Doc Badoy. At mabuhay ka, sir. Sana magtagal ka pa sa iyong vlogging journey para may kasamahan ako. Okay, mga kaibigan, please lang, paki-subscribe naman kay Community Survivor. Yung sa kanya lang is inaano niya love of country. And then nag-react si Congressman Acop na yun nga, very politely pa nga sabi na Madam Badoy, I am sorry for what happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun, doon ako oops, anong ginagawa ni sir? Anong ginagawa ni sir? Mali naman yun. Right ni Dr. Badoy na magsalita, mag-statement. Nagmingi siya ng permiso sa Kongreso na pwede ba magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya kinontempt siya Kinontempt siya Oo. Nasabing lying ka sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin, sinungaling ka. Siyempre, kung ikaw, feeling mo hindi ka sinungaling, at you're just misunderstood, ako, sasabihin, mumurahin ko pa Congress eh. Buti pa nga, team si Doc Lorraine. Ako, mumurahin ko mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar eh. Kasi, people of the Philippines, ang Congress, really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo eh. Kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend. You abuse your power. Simple. Because kung hindi kayong mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo. Hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo. Na contempt sila. Nadinig nyo lang yung nag-file ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, panay general. No, nandun pa. Nandun general problem. Sama mo na si general merchandise, general upholstery, general manager, no?
Panay, both retired, hindi makapirma yung mga active eh. Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila na mga ina-idol nila, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress eh. Kasi saan to pupulutin pagka hinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuhin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo, wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo. At ang issue, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililihis nyo pa yung topic para yung taong bayan maloko ninyo. Hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You better, yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo. Bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you 25 million. Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran. Papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na palakaran, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government. And I'm warning you, I am for you, guys. Marami akong kakilala dyan sa Congress at saka sa Senate. May mga kakilala rin ako kahit papaano. So, I'm warning you because kayo umabuso talaga kayo. And ngayon, ililis nyo pa, babanatan nyo pa SMNI.
No, sige, tanggalin nyo na yung franchise. Gusto nyo, summary hearing. Tanggalin nyo na yung franchise. But that will not save you the perception of the people. Akala nyo nakawala kayo? Mga ungas, ganun ng tao. Ganun yung nadidinig ko. Mga walang niya kayo. Kami nagbabayad ng taxes. Kahit nga ako walang ka pera-pera, sabihin ng iba, may VAT naman. Binabawasan din ako. Nagbabayad ako ng taxes. Yung mga nagre-remit, nagbabayad sila ng taxes, etc. Tapos, ang issue is yung pera ng taong bayan, ilang bilyon yan na hindi kayo hihingan ng resibo at magse-certify lang kayo sa COA na hindi kayo ma-question kasi meron kayong ginawang resolution number 10 at pagka-question kayo ng sino man, babawasan nyo, kakaltasan nyo, papahirapan ninyo sa kanilang budget. Pera-pera to eh. Gusto nyong tanggalin kayo ng buo ng taong bayan. Bala kayo sa buhay nyo. Basta ako sinasabi ko lang, I am not a prophet. Practical lang ako na tao. I have a gift of foresight. Nakikita ko kung yung winiway ko ba. Delikado kayo. At baka madamay pa si BBM, madadamay si BBM. Mag-shutdown. Hindi makatapos yung administration. Kasi yung taong bayan, pikang-pika eh. Saka nakakita, harap-harapan, ilang taon kayong ganyan. Kaya pala ginawa nyo kamag-anak incorporated, tatakbo yung lalaki, yung asawa, pagkatapos ng 3 term, yung babae, yung misis. Pagkatapos ng 1 term, babalik si lalaki, o hindi kaya, magpo-full term yung babae, and then yung anak naman. Kamag-anak incorporated. Kaya pala ganon. So, ang aking pleading sa inyo, kung sino pa man ang natitira dyan sa Congress at sa Senate, mga pangalan na aking nirerespeto, need I enumerate your names? Pasukan sana kayo, ang prayer ko, pasukan sana kayo ng konsensya ninyo. Pasukan sana kayo ng Holy Spirit at isipin ninyo, mali naman talaga to eh. Mali naman to kasi yung all other government agencies, pagka tungkol sa pera-pera, mahigpit ang audit, mahigpit ang COA. Pero kayo, certification. Yung pag magbigay ka nga ng resibo na kunyari, kumain ka, 5,000. Ano ito 5,000 Jollibee? Ano ito? Yung pala, nangolekta ka lang ng mga sa isang gabi kasi kukwestiyonin yun. Bakit panay same date, isang araw, tapos 5,000, 3,000, 2,000, 1,000. Yung pala, kinuha ganon. Papasa ba yun? Makukwestiyon yun eh.